trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm crushed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy is coming, sing in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Palakpakan tayo po Diyos. Hallelujah! Pasalamat po sa Diyos sa nakaraang Grand Prayer Rally na tayo po ay nakadalo, nakasuporta sa gawain po ng hindi lamang po ng district, kundi po ng General Council sapagkat yun po ay programa po ng Prayer and Revival Commission na kung saan ang nangunguna po doon ay si Pastor Ray. Ray ba, Pastor Psycho. Ano po? Praise God. Pasalamat din tayo sa Panginoon. Si Joseph nakapagkanta. Inihikayat ko po ang mga kabataan o kahit na hindi kabataan na damihan po natin yung ating mga umaawit. Ano po, yung ating mga tumutugtog, ano po, gamitin natin yung mga kakayahan na ibinigay ng Diyos upang gamitin natin para sa Kanya. Amen. Happy Father's Day po sa lahat ng mga fathers. Palakpakan po natin ang Lord para sa kanila. Amen. Hallelujah. Mga nandirito, maging yung mga wala, maging yung mga fathers po natin na wala na po dito. Glory to God. And we honor them today. Hallelujah. At nararapat po na i-honor natin yung ating pong mga magulang. Ano po? Pag May, yung ating mga mothers, kapag June naman, ay ito pong ating mga fathers. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Romans chapter 8. Verse 15. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon.
Romans 8:15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Romans 8:15. Ikitso na po, Romans 8:15. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po ay sama-samang sumamba at magpuri. Salamat dahil Ikaw ay Diyos na mabuti at Diyos na tapat. Hindi nagbabago, aming Ama na ni-restore ng aming Panginoong Jesus ang aming relasyon sa aming Diyos bilang aming Ama. Salamat po. Panginoon, pagpalain mo ang umagang ito. Inihiling namin, O Diyos, ng Banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming pong mga puso. Ikaw ang siyang magsalita sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng mensaheng ito. And we just pray, Lord God, na kumilos na makapangyarihan ang iyong Banal na Espiritu sa aming mga puso ngayong umaga. We honor you, Lord, and we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Tinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesus that we can have a relationship with God as our Father. Ang sabi ni Jesus, this is how you should pray, our Father. So si Jesus mismo ay nagsasabi o tinuturo ni Jesus at ng Biblia that God is a Father to all of us. Kahit doon po sa Old Testament ay sinasabi the Lord God is a father to the orphans. Ito po. Sinasabi po ng John chapter 1 verse 12 na yung mga naniniwala at mga tumatanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. And therefore, base po sa mga binanggit na yan, God is our Father. At salamat po dahil siya yung ating Ama. Binibigyan tayo, maging ang Espiritu, sabi po dito sa verse 15 na binasa natin, the Spirit you receive, the moment we receive Jesus as Lord and Savior, the Spirit, the Holy Spirit ay tinanggap din po natin. At sabi po ng 8:15, the Spirit you receive brought about your adoption. Yung pa sa parating pong sinasabi, bakit ang God ay iisa lang ang kanyang anak? Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And why do we call ourselves children of God if God is only one Son? At ito po ang magsasabi niyan, ang sabi, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. It's because of what Christ has done. John chapter 1 verse 12, Matthew chapter 6 verse 9, Romans chapter 8 verse 15. Marami po sa atin, we don't have fathers anymore. How I wish nandyan pa po yung aking magulang. Pero wala na po sila. At marami po sa atin, wala na yung mga magulang natin. And we thank the Lord for them. And siguro kung nandyan yung ating mga magulang ay we need to appreciate them habang nandyan pa sila. Some of us don't have
our earthly fathers anymore. But praise the Lord, because the Bible teaches us that we have a heavenly Father na pwede nating parating puntahan, na pwede na alam natin that we will always be loved and accepted by our Heavenly Father. And on our part, we need to choose to have a relationship with God as our Father. It's up to us. Si Jesus, ni-restore niya ang ating relationship sa ating God as our Father. And it's now up to us to choose every day to have that relationship with God as our Father. Every moment. And God is waiting for anyone to come to Him, to come to Jesus, through Jesus, to come to God through Jesus. Para sa ating paglapit ay we can call God Abba Father, my Father. And God is waiting to anyone, to Him, to bless Him, and to accept Him. And this God, as our Father, to show His fatherly care sa atin bilang pong mga anak niya. Amen. So makikita po natin that the concept of a father, tayo ngayon, the concept of us as father to our children, or a father figure. Kung minsan naman kasi, sabi ko nga, we don't have fathers anymore. Pero we are looking to a person na as a father figure. So the concept of being a father to our children or a father figure to anyone, ito po ay katuruan ng Biblia at ito po ay galing sa Diyos mismo. Hindi po ba? Galing sa Diyos. Amen. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from God. Amen. Coming down, sabi, from the Father. So ang God na ito, na Father po natin, siya ang nagbibigay po ng good and perfect gift. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Ang mensahe po ay God as our Father. He is our Father. Maliwanag pong tinuro ni Jesus yan. Maliwanag po ng John chapter 1 verse 12, sinasabi niya, ang lahat ng nananalig at tumanggap sa Diyos ay binibigyan niya ng maging karapatan, mga anak niya. And we can call Him our Abba Father based on Romans chapter 8 verse 15. And Jesus taught it, sabi niya, our Father. And as a Father, God provides. Mayroon po ba tayong mga pangangailangan? Mayroon bang napakahirap na kuminsan sa buhay po natin, parang hindi natin parang tayo ay, hindi parang, tayo po ay walang-wala. But God as our Father provides for our needs. Even kahit na po gano'ng iniisip natin na napaka-imposible, iniisip natin, makanano o kayang miyangat king biyako. Paano kaya ito mapoprovide? Imposible. Kung minsan po, dumadaan tayo sa buhay na magkakasakit. Ang isa sa pamilya natin o kaya tayo at kung minsan ay napakalaki ng mga halaga na kailangan po natin.
But we believe God will provide for our needs. Kahit na iniisip po natin gaano ka-imposible ito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po ay magpo-provide. Confident po si Paul na ang Diyos na kanyang sinasamba, kahit na ano ang kanyang kalagayan, confident po siya na sinulat po niya sa mga taga-Filipos. Ito ang sabi niya, God will provide. God will provide what their needs. Ang sabi po niya, and my God will provide all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang gumawa ng napakalawak po na creation in the galaxy, in the universe. Hindi ko alam kung ano nang mas malaki po dyan. Anong mas malawak? Ang Diyos na nag-create po ng mga ito, ang sabi ay according to His glorious riches. Mauubos kaya ang source o ang resources ng Diyos? Ang Diyos na ang lahat ng pinanggagalingan, ng kabutihan, ng kayamanan, ng lahat ng ito. Ang sabi po ng Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it. Ang katotohanan po, wala naman tayong pag-aari. Meron ba? Even your very life, even your very breath, is not you. It's not you. It's not us. It's not ours. Our very breath, itong buhay na ito, itong hininga na ito, ang sabi niya ay magbabalik ito sa Diyos. Ibig sabihin sa Diyos. Even yung mga sinasabi natin, ako'y niya, halimbawa ako merong motor. Honda 125. Tricycle. Halimbawa, nakapangalan sa akin. Kapag ako namatay, baka meron siya kang penita. Nung burin eh. Nung eneburi, pisalin eh. Ente ka na ako. Mete na ako wala na ako eh. Yung mga pinagmamalaki natin, halimbawa, kakoy ni, nandito sa akin, nakatitulo sa akin, nakapangalan sa akin, kaya ita. Pag namatay ka, ako na lang. Sa akin, halimbawa, pag namatay ako, baka ipalipat ni Sheik yan, kaya ni Penny. Ay, papalipat na yan. Hindi na sa akin, siyempre. Ngayon, meron ba akong pag-aari? In reality, wala. Sabi ni Job, dumating ako dito, wala. Aalis ako, wala. No po. Ngayon, balikan po natin ito, yung sinasabi natin, the earth is the Lord's. Ang point ko lang po, to declare kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, that the earth is the Lord's. And everything in it. Ngayon, kung sa Diyos pala lahat ito, and He gives it to anyone that He pleases to give it, at ayon kay Paul, na ang kanyang provision ay according to His glorious riches. Sa ating paglapit sa Diyos na ito na ating Ama, hindi ba niya ipoprovide ang ating mga pangangailangan? Hindi naman naubos yung kanyang resources. He will provide. At marami po tayong istorya, marami po tayong pwedeng banggitin. Halimbawa po, the Lord provided for the food. The Lord provided food for the Israelites for 40 years in the desert.
Sino ang pwede pong mag-sustain sa disyerto, sa napakaraming tao, wala po silang agriculture doon? I mean, paano masustain ang isang mahigit 1,000,000 na katao na walang taniman po doon sa disyerto? Mainit, walang tutubo, kulang yung tubig. Ang mga Israelites po, pagkatapos ng lumabas sila sa Egypt, on the 3rd day pa lang, nagko-complain na po sila. Natatakot na silang mamatay. Kasi sinasabi nila, bakit tayo lumabas sa Egypt? Mamamatay tayong lahat dito. Kung ikaw si Moses, ma-stress ka. Wala kang ibang pupuntahan kung leader ka nung panahon ni Moses, kundi ang Diyos. Pero mo, kadami ng mga tao na yon. Nagbubulong-bulungan lang. Para lang mas maintindihan po natin. Yung mga mag-graduate po, pag graduation, maraming mga estudyante, di ba? Mag-practice ng graduation yan, halimbawa. Wala kang mic. Paano mo kukontrolin ang crowd? Kung minsan, mga nasa lang yan, 700, sabihin natin may 1,000. Si Moses po, 1,000,000, may get. Walang mic. Tapos yung lahat ng tao, hindi makontrol sa kanilang pagsasalita. Ano po? Napakarami po nila. On the 3rd day, nagko-complain na sila kasi nakakita po sila ng ilog, at kumuha sila ng tubig. Anong pagtikim na sila sa tubig? Ang pait. Mapait pa po sa ampalaya. Tapos, nagko-complain sila. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ihagis mo ang iyong tungkod sa tubig. Nung inihagis po yung kanyang tungkod sa tubig, daig pa po ang Wilkins. Ang sabi po, yung bitter na tubig, it became sweet. No, it became sweet. The Lord provided for them in the desert. The Lord provided water. The Lord provided manna in the desert for 40 years. Hindi po sila nagtatrabaho. The Lord provided for food. Ang sabi po ng Exodus 16 verse 4, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Kahit Kapampangan po, kanitang anak ko, Brother Roland, balo na siguro yun. At yung pong kanta, makanina niya, nung ing patak ning uran, puro gatas, ay kanya maning uran. Uran, gatas ka. Ito po, sinabi niya, I will rain down bread from heaven for you. Mumuran tinapi. Milyari po ita. For 40 years. Mag-provide siya po yung Diyos. Yung pong parang mga dew from heaven, ambon. Kapag po nasinagan ng araw, parang magiging flakes. Kinakain po nila yon. Imagine po, for 40 years, hindi po ang Diyos ay walang araw na pumalya ang Diyos for 40 years na nag-provide po sa mga Israelites. I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. For that day. Parang maalala natin ngayon yung Lord, give us today our daily bread. Kukunin lang yung sapat para sa araw na iyon. Alam po ninyo, may mga tao talaga matigas ang ulo. Kumuha po sila
ng sobra para sa kailangan nila sa araw na iyon, maliwanag po ang instruction ng Panginoon, kukuha kayo ng sapat para sa araw na iyon. Kumuha ng sobra. Iniisip yung sa susunod na araw. Ano pong nangyari? Inamag. Mabaho. Mayroong mga uod. Pero itong mga nakapagtataka. Kapag po araw po ng pagsamba, Sabbath, ano po? Ang sabi ng Diyos, kumuha kayo ng para sa 2 araw. Dahil hindi po sila lalabas sa araw ng Sabbath. Ano pong mangyayari? It's still as fresh as yung kung kada araw. Wow, nakakamangha. Ano po? The point here is, the Lord provides, ang Diyos ay tapat, I will rain down bread from heaven for you. Lalabas lang po sila sa kanilang mga tents. Pick up manna that God has provided. Hindi kaya gagawin ng Diyos yon para sa atin? Na ang Diyos ay tapat na magpo-provide ng ating mga pangangailangan, ng ating pagkain sa araw-araw. The Lord provides as a Father God provides. Si Elijah po, just to give emphasis ng Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. For 40 years nga po in Israelites. Puntahan natin si Elijah. Si Elijah ay inutusan ng Diyos that he would pray, and for 3.5 years, ang sabi po ng New Testament, it did not rain. Tayo, nakaranas po tayo ng mga maiinit na panahon na ano bang pinakamataas? Mga 40, meron bang 50? Maalala po ninyo, meron mga 50 yung heat index. Hindi ko na maalala po eh. Pero mainit, di po ba? Yung mga klase nga inaano po eh. For 3.5 years, it did not rain. At dahil po doon ay mayroong taggutom. Hindi lumago yung mga halaman, walang mga pag-ani. Ang sabi po ng 1 Kings chapter 17, the Lord provided for Elijah through a raven. Siya po ay umiinom doon po sa sapa. Malinis pa yung mga sapa. Pwedeng inumin yung... Siya po ay umiinom doon at kada umaga ay mayroon pong raven o uwak. Tama ba? Ang raven ay uwak. Na nagdadala po sa kanya ng bread. Hindi ko po alam saan niya kinukuha. Basta may nagdadala ng uwak araw-araw, mayroong delivery. God provided for Elijah sa pamagitan po ng pagkilos ng Diyos supernaturally doon po sa pagdadala ng uwak ng bread every day. Umiinom siya doon sa brook. Nandun lang siya. Nakaupo, nananalangin. Nandun siya. Kaya lang yung pong brook na yon o yung sapa na iyon, yun po ay natuyo. Alam po ninyo, ang Diyos meron na siyang iniisip. Hindi lamang po para kay Elijah, kundi para po sa isang babae na balo. Ako'y naniniwala na yung hindi lamang po ang iniisip ng Diyos ay si Elijah, kundi po yung mag-ina na nandun po sa Zarephath. He provided for Elijah through a raven and through a poor widow. Isang babaeng balo na mahirap. Alam po ninyong istorya, parati po nating marahil nabasa ninyo ito at maraming beses ito po ay iniistorya ko at pinapangaral dito. Ganito po yung istorya niyan. Umalis po si Elijah doon po na kung saan nandun po siya, and God commanded him to go to a poor widow. At ito pong mahirap na babaeng balong ito, siya po ay namumulot ng sticks na gagawin po niyang panggatong.
At ang sabi po ni Elijah ay, ipagluto mo ako ng pagkain. Nung makita niya. Ang sabi ng babae ay, ganito, ako po ay namumulot ng panggatong upang kainin namin yung last na kakainin namin. Then we will die. Ang hirap naman po noon, ano? Alam mo, mamamatay ka sa gutom. At marahil iyon ay unti-unti po niya para at least ma-extend yung buhay nila. At yung araw na yon na dumating po si Elijah, last na po iyon. Last na, sabi niya, last na ito, kakainin naming mag-ina, pagkatapos mamamatay na kami. Ang sabi ni Elijah ay, pakainin mo muna ako. Ha? Pakainin mo muna ako. Kung minsan matitest po yung faith natin, ano po? For Elijah, ang para kay Elijah ay yung command kasi ng Diyos eh. Kumbaga, kung si Elijah ito, hindi kaya niya nakikita. Sinabi na nga ng babae na ito ay last sa kanila. Pagkatapos, sasabihin pa niya, pakainin mo muna ako. Hindi kaya mas proper, yung pong sa pananaw natin, hindi kaya mas proper, kumain muna kayo, ipagtira niyo ako. Kasi nga sa kanila yun, tapos ikaw lingkod ng Diyos. Una muna ako. But that was the command of God. I think that is it's a test. Paano mo susundin ng Diyos? Kasi parang mahiya naman ako kung last na nga nila eh. Tapos sasabihin ko, mauna pa ako. Pero alam po ninyo, sumunod siya sa Diyos. Sabi niya, pakainin mo muna ako. It's a test for him. Kung pagka-analyze natin. It's also a test for the woman. Ang faith ba niya, ilalagay ba niya doon since this is a command of God, na ito ay iuna muna niya na sumunod sa Diyos at ibigay niya ito sa lingkod ng Diyos. Alam po natin ang istorya, di ba? Ang istorya ay ang babae, kahit na alam niya na last na lang po nila, inuna niya si Elijah, pinakain. Doon sa pagginawa niyang yon, nila yon, in Elijah at saka nung babae na po yon, I believe those are all acts of faith. Si Elijah sa pagsunod sa Diyos, ang babae naman ay yung, this is mine. Last na nga ito eh. Pero ibigay ko pa rin. Nung ginawa po niya yon ay, ang sabi po ng Biblia, kada magluluto po siya, kada magbe-bake siya, kada kakain, mayroong parating laman yung oil, yung lalagyan ng oil, at mayroong laman parati, yung lalagyan po ng harina. At yun po ay nasustain. The whole time po ng taggutom sa buong lupain. God provides. Will He not provide for you? He is our Father. In-establish po muna natin yun. That He is our Father. Hindi po ba siya magpo-provide sa atin? Kahit nagaano kalaki yung ating mga pangangailangan o kaya dun sa mga pang-araw-araw natin na pangangailangan, will He not provide for us? I believe you know the answer. God as a Father provides. And tayo po ngayon as fathers, sinabi ko nga po sa inyo kanina ay
itong prinsipyong ito ay galing sa Biblia, na the concept of being a father to our children or a father figure to anyone, we should provide. As fathers, we should provide for our families. Pagsikapan po natin. Kasi ang sabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. God honors yung pong ating mga pagsisikap. Ano po, mayroong mga pagkakataon na para bagang kulang. Ano po, pero tayo, ano po, especially po, fathers, na makikita ng Diyos yung ating mga pagsisikap, ang ating katapatan, and I believe God will bless. Mayroong panahon ng Diyos ay magpapala. Amen po ba doon? Hindi po unjust ang Diyos. Meron tayong pananampalataya sa Kanya, nagsisikap tayo. Gusto nating sundin ang salita ng Diyos. Ako'y naniniwala mayroong panahon ng pagtataas ng Diyos sa ating mga buhay. Mayroong panahon ng pagpapala ang Panginoon, ng pagtataas sa atin. Papakita ng Diyos yung mga mananampalataya na naniniwala, na nagtatapat, na nagsisikap, ay mayroong hinihintay sa Diyos. Magpo-provide ang Diyos. At magsikap tayo na po bilang mga magulang na lalaki, bilang fathers, ama, tatay, daddy, whatever we call, papa. He will provide for us. The Lord will protect. He protects us. God is a Father who protects. God is a Father who provides. God is a Father who protects. God is concerned with our well-being. Ang sabi po ng 3 John verse 2, ano po, ang concern, ang prayer ay ganito, may you prosper in spirit, soul, and body. Ang buong pagkatao natin, ang buong well-being natin, concern ng Diyos. Amen. Basahin natin ng 3 John. 3 John verse 2. Or chapter 1 verse 2. Dear friend, ang sabi po, I pray that you may enjoy good health. We can pray for good health. And that all may go well with you. Praying that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Your soul getting along well, your life going along well, every aspect of your being. God is concerned with our well-being. Balikan po natin ang mga Israelites. Ang mga Israelites po, doon po sa kanilang pag-stay in the desert, let us just imagine, yes, they have food, they have water. Will they survive in the heat of the day? Hindi kaya sila mamatay sa heat stroke sa disyerto? Hindi kaya sila mamatay sa lamig paggabi? During their stay in the desert, God protected them with a pillar of cloud by day. Bala maka-aircon na naman. Parating malulam pa Cheldo. Bala makapayong la naman. Binasa yun niya po ita, igit yun niya po ita. Buong Israel po, a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night
Hallelujah. God's protection. Ano po? Pinrotektahan po sila ng Panginoon nung sila po ay palabas ng Egypt. Tama? Hinahabol po sila ng mga Egyptians. Ano po? Papatayin lahat. Sabi kasi ni Pharaoh, patayin lahat. Hindi ba't pinrotektahan sila ng Panginoon? Naglagay po ng apoy in between them. At pagkatapos nung sila po ay dumaan na sa pinrotektahan ng Panginoon sa pamagitan ng sila dadaan po sa dagat. Ano kasing pangalan ng dagat? Red Sea. Sa Red Sea. Sa Red Sea, dumaan sila. Ang sabi po ng Bible is as if sila ay dumaan sa dry land. At nang sila, ng mga kalaban po nila, sila yung hahabol ay nagbalik yung napakalakas na tubig. God's protection. Pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. God protects. Ano po? And God made a covenant with Abraham when He said in Genesis 15 verse 1, do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. I am your shield. Ano ba pag sinasabi nating shield? Hindi po ba yun ay protection? Ang sabi ng Diyos kay Abram, I am your shield. Abram, I am your shield. 15:1, if you have your Bible, look at it in the Bible. Do not be afraid, Abram, I am your shield, your very great reward. God is our shield. God is our very great reward. God is more than enough already. Sabi, is our reward. Ngayon, bakit naman tatanong nyo sa akin, ikang Abram niya ito ye. Pastor, ikang Abram ita. Kasi sabi ng Biblia na, do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward. But sige, tingnan po muna natin. Ano po muna natin yung shield. Shield connotes protection. Hindi po ba? Shield. Covering. Protection. God is saying to Abraham, na po, I will protect you from all harm. God is saying that. Nung sinabi po ng Panginoon, ng Diyos, na Abraham, I am your shield, your very great reward. Ang sinasabi ng Panginoon, I will protect you. Di ba sinabi ng Panginoon yan? Kung babalikan po natin ang Genesis 12, ang sabi ng Panginoon, I will bless you. And those who will bless you, I will bless. But those who curses you, I will curse. Oh. Big time Abraham? Ang protection po ng Panginoon. Lahat ng mga magpapala sa Kanya, pagpapalay ng Diyos. Ang mga magsusumpa sa Kanya, ang mga gagawa ng masama sa Kanya, ang Diyos ang magiging kalaban nila. Ang susumpain sila ng Diyos. I will bless those who bless you. I will curse those who curses you. Yun pong sinasabi ng Genesis 12. Basahin ko po. The Lord said to Abram, go from your country. Ito po yung tinawag siya. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So yung palang pagpapala ng Diyos sa atin, hindi lang para sa atin na ma-bless tayo at enjoy natin yung mga blessings. Tama po ba? Base dito? Ang sabi niya, I will make your name great, I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Yan ang purpose pala ng blessing, to be a blessing. I will bless those who bless you, verse 3, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Now, yung tinatanong ko po sa inyo kanina. Kay Abraham yan, hindi para sa atin.
Basahin po natin ang Galatians 3:14. Galatians 3:14. Ang sabi po ay ito, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Paliwanag po, ano? Ang blessing daw na para kay Abraham darating sa mga hentil might come to the Gentiles through Christ Jesus. And we believe Christ. We believe in Jesus Christ. Kung minsan hindi po natin maintindihan, hindi natin alam yung mga benefits, yung blessings natin na kay Jesus Christ. Biruin mo yung blessing kay Abraham. They will come. They might come to the Gentiles. Tayo yon. Tayo po yon. At binibigyan ko lamang pong emphasis yung protection ng Diyos. Kasi sabi niya, Abraham, I am your shield. I am your very great reward. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Galatians 3:20. Tagapagmana, according to the promise that was given to Abraham. 3:20. Galatians. Hallelujah. Ako po masaya. Masaya ako po. Niligtas na katamo ng Diyos. Ano? Nakatamong basta linigtas. At kitang kaligtasan na itang blessing na mibiyak ang Abraham, datang niya, kaya katamo hentil, kapamilatan ng Kristo. At sabi na, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Are we Abraham's seed kitang in terms of genealogy or biologically? No. But we are Abraham's seed spiritually. Then you are Abraham's seed. And heirs, tagapagmana. Woo. According to the promise. God protects us. Hallelujah. But more than the physical protection, God protects us from evil. Di ba tinuro ni Jesus po yan? Sa kanyang Lord's Prayer, deliver us from evil. Protect us, Lord. Yung bang ito, yung hindi tayo malayo sa Panginoon, ito yung pinoprotektahan tayo ng Panginoon, yung blessing niya ay nasa atin. Protected tayo doon sa mga wiles of the devil na God protects us doon sa plano ng kalaban to steal, kill, and destroy us. John 10:10. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. That's his purpose. Kaya katamo po yung purpose na to steal, to kill, destroy. Higit po doon sa physical na protection. God protects us from evil and protects us from spiritual death and spiritual harm. He doesn't desire that anyone should perish. Salvation is for everyone. But people will only be saved when they believe. Deliver us from evil was Jesus teaching about prayer, that spiritual protection, physical, and spiritual protection. And as fathers, we should protect our families.
Amen. We should protect our families. Ano po, hindi lamang po, kagaya ng binanggit ngayon, hindi lamang po doon sa practical o kaya doon po sa physical. We should protect our families from spiritual death, from spiritual starvation. Tayo dapat ang mag-feed. Tayo dapat ang magturo ng mga salita ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Amen po ba doon? Protect our families from spiritual starvation. Feed. Let's feed our families with the Word of God. We protect our families from the wiles of the enemy. Kapag magulang, o sabihin natin fathers and mothers, hindi po natin maprotektahan parati physically ang ating mga anak. Pag lumabas po yan, at meron pa ba tayong ang magiging protection na lang natin ay yung pag-pray sila sa Panginoon. Yun na lang ang assurance natin. We entrust them in the hands of God. At turuan sila ng salita ng Diyos, feed sila ng spiritual na pagkain, at sila ay manampalataya kay Jesus Christ. Kahit na sila ay nag-iisa, they will stand on the Word of God. Ipanalangin natin na ang kanilang pananampalataya ay ganon maging malakas na sila sa kanilang paglaki. Kung hindi pa darating si Jesus Christ, sila ay tatayo ayon sa kanilang pananampalataya. Kay Jesus, sila ay protektahan ng Diyos from the wiles of the enemy. Ang intention po ng kalaban ay sirain sila. And even us. Protect them from the wiles of the enemy. We pray for them. We feed them spiritual food. God protects. As a father and as earthly fathers, we protect our children. We pray for them. We entrust them to God. We teach them the Word of God. We pray for them. Amen. God loves. As a father, God loves us very much. For God so loved you. Bakit pa nandun yung word na so? Pwede naman, for God loved the world. Bakit pa binibigyan na ng emphasis dun sa word na so? So loved. Because God loves us very much. God as a Father loves us. Amen. He is more than a provider. He is more than a protector. First 2 points po natin. God is the lover of our soul. Yan pong isang awit din dito. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. And now I know, I love you, I need you. God doesn't want anyone to perish, for God so loved you that He gave His only begotten Son. Ang ating Panginoong Hesukristo, dahil po sa Kanyang pag-ibig sa atin, He sacrificed Himself on our behalf. The righteous for the unrighteous. Sino po bang matuwid sa atin? Sino ang righteous sa atin? Sino ang hindi na nakagagawa ng kasalanan sa atin? Tapos tayo ng kamay. Kanang kamay. Ibababa ko na yung sa akin.
The righteous for the unrighteous. Ang 2 Corinthians po dapat memorize natin. 2 Corinthians 5:21. God made him who had no sin to be sin for us, ang walang kasalanan para sa makasalanang katulad ko. He made him who had no sin to be sin, maging kasalanan para sa atin, so that in him we might become the righteousness of God. You become a righteousness, the righteousness of God. Because of what Christ has done. Ito po ay attribute ng Diyos that is emphasized in the Word of God, that God is love. God is love. Si John, ang mga sulat po niya, kasama niya si Jesus. John was overwhelmed by the love of Christ, by the love of God. At ang kanyang mga sinusulat ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Fathers, more than anything, should love their families. Amen. Amen po ba? In mind, in word, in action. Parang panatang makabayan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. They should be faithful emotionally. They should be faithful in mind, in heart, to their families, to their spouse, to their children. Alam po ninyo, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kapag ba ako na lang, magkasala, ang pag-ibig ba ng Diyos sa akin, pababawasan? Nagkasala ako, pababawasan ba ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Hindi po. Constant po ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kapag tayo ay lumayo, mababawasan ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sagutin po natin ayon sa Luke 15. Nung ang kanyang anak, ang bunsong anak, yung prodigal son, lumayo Ang sabi po ng NIV, namuhay siya ng wild living. Pero ba ang kanyang ama, nabawasan ng pag-ibig niya para sa anak niya? Ang sabi nga po ng Biblia ay inihintay niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Si Gomer po, asawa po ni si Gomer, she was a prostitute. Nakalimutan ko yung propeta. Sino? Hosea. Si Hosea. Ang sabi ng Diyos kay Hosea, puntahan mo ang asawa mo, bilhin mo ulit. Nagkasala. Adultery. Namuhay na bilang prostitute. Ang sabi ng Diyos, puntahan mo, bilhin mo. Ulit. Ilang beses po yun.
puntahan mo. Ang sabi ng Diyos, yan po ay picture ng pag-ibig ko sa iyo, sa Israel. Kahit na lumalayo, naghihintay ang Diyos. At kay Hosea, binili niya, tawagin mo. This is an attribute of God that is emphasized in His Word. God is love. Pero wag ka, mayroon pong, bagamat ang Diyos, ang pag-ibig po niya ay hindi nagmamaliw, ang pag-ibig ng Diyos ay parating nandyan para sa atin. Pero dapat isipin din po natin that there is judgment. Baka doon sa kalagayan na tayo ay wala sa Diyos at hindi tumutugon doon sa panawagan ng Diyos na tayo ay magbalik, tayo madatnan ng mawala ang buhay natin. O kaya sa madalas na pagtawag ng Diyos sa atin, ang ating mga puso ay magiging matigas, kagaya ng kay Pharaoh, na hindi na niya alam ang mensahe ng Diyos, hindi niya alam ang, kumbaga nire-reject niya ang Diyos. Huwag nating hayaan maging matigas ang ating puso. Ano po? At I am emphasizing the love of God here. And fathers, more than anything, ay mahalin ang pamilya, And this love for our families should be felt by the family. This love should be felt by our families through words and through actions. Maaring hindi po tayo expressive na bawat araw, bawat minuto, pag nakita mo, I love you, I love you. Okay naman yun. Kung kayo yun, kaya lang ako po sa akin, hindi ako ganon. Siguro, sasabihin ko lang kay Sister Ruby kaga ngayon, I love you. Hindi madalas. Siguro sa mga occasion lang, o kaya, halimbawa, ang mga anniversary, mga ganon. Pero hindi madalas yan. Ano po? At saka kagaya lang ngayon. O kaya sa aking mga anak, hindi naman parating, I love you, Shake, I love you, Pen. Ngayon lang din. This love should be felt by our families. At dapat alam nila through our words and through our actions. Kung minsan naman po, kahit hindi madalas yan, the love should be felt by our actions. Lalong-lalo ng mga fathers, ang mga pagsisikap po nila, alam mo na nagsisikap sila, nagsasakripisyo po sila sa kanilang mga trabaho because they love their families. Amen. Kung minsan po, yung iba, nag-abroad for their families. Malaking mga usapin pa rin yung mga pag-abroad. Dapat, kung sa atin po ay mag-abroad, dapat meron tayong kaisipan lang na nag-abroad tayo for our families. At huwag nating hayaan masira yung family na iniisip natin nung tayo ay umalis. Dapat ganun yung ating stand. And this love, that should be felt by our families, it should be a reassuring love that gives peace.
reassuring love that gives comfort in the hearts of our children. Na alam po nila na kahit sila ay magkamali, sabihin na natin, magkamali, o kaya lumayo, o kaya nagrebelde, o kaya whatever na gusto nilang gawin sa buhay po nila, dapat alam po nila, ang pag-ibig natin ay mas higit doon sa failures nila. Nag-fail na nga, failure, halimbawa nag-fail siya, pagkatapos, pagagalitan mo pa. O halimbawa po, wala naman dito. Halimbawa lang, anak mo, naglayas, matagal, extreme lang po ito, matagal, hindi nagpakita, walang balita, babae siya pagkatapos uuwi, may dalang baby. Magdidesisyon kaya siyang uuwi? Pag napag-isip-isip siya, magdidesisyon kaya siyang uuwi? O sasabihin na lang niya, ay, makamuha ko mo, judgment mo kimbali. Alam mo sabihan, mahayap ka na ako. Kaya din ako mo. O magdidesisyon siyang uuwi sapagkat alam niya kapag siya ay umuwi, mapapagalitan siya, masasabihan siya, pero accepted siya. That he or she can start all over again. Sa example natin, that she can start all over again dahil alam niya yung pag-ibig mo para sa kanya ay masigit kaysa dun sa kanyang mga failures. It should be a reassuring love that gives peace and comfort in the hearts of our children. Dapat alam po nila ito. That they can always go back home. Whatever happens in their lives. That they can always go back home. Na alam nila mahal mo sila. They can always go back home na alam nila welcome sila doon. And they will not be judged. And they will be accepted. Whatever they have done. Pero sana walang mangyari sa atin na gano'n. Pero dapat nandun po yung pag-ibig na yon na hindi nakabase doon sa ginagawa nila. Hindi nakabase sa mga accomplishments nila. That they are loved because family sila, anak sila. They are part of that family. Amen. As a Father, God loves us. Amen. And as fathers, we must love. Amen. As Christians, we are called to be like God. To be like God. Hindi naman yung Diyos na, hindi naman kaya na, ang point ko po dito, we are called to be like God in our being a father that provides, that protects,
and that loves our families and our children. Amen. We are to continue to follow Jesus Christ. At maging sumunod po tayo doon sa halimbawang ito. Amen. We will provide as fathers. God provides, God protects, God loves. And as fathers, ito po, we will provide, we will protect, and we will love our families. Let's all stand. We honor you, Lord. We thank you. Thank you that you are our Father. We love you, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Salamat po. Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang Salamat kasama, po. panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Salamat po. Biyaya mo sa akin laging laan. Amen. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Salamat po. Kahit kailan, Amen. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Hallelujah. Walang pinipili Salamat, ang Diyos. puso mo. Purihin ka. Panginoon, dakila ka't tapat Salamat sa po, Diyos. dalangin Hallelujah. ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan.
Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Amen. Salamat po, Ika, Ginong Diyos, ang kaya kaming igpa. You are our Father. Salamat po, Ginong Diyos, kay provision mo. Rin kaya kaming pamangailangan. Salamat kay protection mo. Rin kaya kaming biye. Especially kaya kami pong faith and spiritual life me. Salamat po kay kang lugod. Ginong Diyos, kaya kami. Dalangin mi, Ginoo, Deni. Agawa mila po. Lord, mag-celebrate kami pong Father's Day. Patuloy mong pagpalan ding pengaring lalaki, ding fathers, and even each and everyone today. Salamat po. We honor you and we thank you, Lord God. We bless your name. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.